At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay patuloy na mag-aaral. Tayo po ay sa Kapitulo 15, talatang 13. At ating pong babasahin hanggang sa 21. Kaya sundan na lang po ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po ay sinasabi sa 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anupat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Ngunit sinlatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa ay pinapaging banal sa Espiritu Santo. Meron nga akong ipagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos, sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga hintil, sa salita at sa gawa, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, kapangyarihan ng Espiritu Santo, anupat buhat sa Jerusalem at sa palibot hanggang sa Ilirico ay aking pinangaral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Aking ang nilayon na may pangaral ang ebanghelyo hindi doon sa nabalita na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba, kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nakakinig ay makakatalastas. Ang ganyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya nga, di po sabi sa atin sa 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa. Ang ating pong Diyos, siya po ang Diyos ng pag-asa. Sabi, ng buong kagalakan, yun po tayo, puspusin, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga tayo po dapat ay tayo magkaroon ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Sa ating pong paglakad sa pananampalataya, ito po na may ating napag-aralan na tayo po ay dapat po ay meron tayong kapayapaan sa ating paglakad sa pananampalataya. At meron tayong kagalakan. Kaya nga, sabi nga po dito sa Roma 14:17, sinasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, sabi, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan. Dapat po tayo, kundi ang katuwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Dapat po tayo ay laging may kagalakan sa Espiritu Santo, sapagkat yan nga po ang itinatak sa atin, sa ating pong mga nagsisampalataya. Yung pong Espiritu, dapat po tayo laging may kagalakan, may kapayapaan sa ating paglakad sa pananampalataya. Kaya nga po, ang sabi sa Roma 12:12, na sabi nga, mga galak sa pag-asa. Dapat po tayo laging nagagalak sa pag-asa, sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-asa. At ang tayo po, ang sabi din sa Kolosas, ay ang ating pong Panginoon Kristo, siya po ang pag-asa natin sa kalwalhatian. Nasabi nga po sa Kolosas 1:27, nasa kanila minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan at ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Kaya dapat po tayo lagi po nagagalak sa ating pag-asa. May pag-asa po tayo. Tayo pong mga nagsisampalataya.
At tayo po, ang sabi nga, ulitin ko yung sa napag-aralan natin dito sa Hebreo, dapat po tayo may kapayapaan. Sa Hebreo 12:14, kaya nga po sabi sa atin, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao. Kaya sa ating pong paglakad sa pananampalataya, dapat po tayo may kapayapaan na. Tapos yung pong ating kagalakan sa Espiritu. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal. Yun po yung pagpapakabanal natin, yung ating pong pagpapakalinis. At ang pagpapakabanal na kung wala ito, kung wala ito'y sino may hindi makakakita sa Panginoon. Para po tayo makita natin ang ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay laging may kagalakan sa ating paglakad sa pananampalataya. At meron tayong kapayapaan. Yung nga po sinasabi sa ating sa 13, puspusin kayo ng Diyos ng Diyos ng pag-asa. At sapagkat ang ating pong Diyos ay po Diyos ng pag-asa. Kaya sabi, ng buong kagalakan, dapat po tayo may kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Dapat po tayo may kapayapaan. Tayo mga panatag na tayo. Sa pagkahil po yung sinasabi dito sa Pedro na sinasabi sa unang kalawang Pedro 1:10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan yung mga panatag na kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman. Dapat po tayo may kapanatagan, may kapayapaan. Kaya tayo po magpapatuloy na tayo sa kasakdalan. Mga panatag na kayo, sabi sa atin, sa pagkahirang at pagkatao sa atin. Na tayo po yung mga pagkabalis at mga kabalisan niya po ilagak na lang natin sa Panginoon. Sapagkat may talata po, hindi po tayo pagdadagdag ng isang sukat ng ating buhay kung sa ating mga pagkabalisa. Kaya nga tayo po kaya nga sabi, upang kayo mga managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dapat ganoon na po tayo lalakad sa pananampalataya. Yung pong ating kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na itinatak sa atin. Kaya sa 14, ang sabi nga dito, at ako naman sa aking sarili, sabi po dito ni Pablo, ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo'y naman ay mga puspos ng kabutihan. Dapat po tayo, ganyan na lang. Tayo po yung mga puspos ng kabutihan. Pinuspos ng lahat ng kaalaman dito po sa banal na kasulatan. Na ano pa, makapagpaalala na naman kayo sa isa't isa. Para po tayo makapagpaalala sa isa't isa. Kaya nga po, ang sabi sa Roma Kapitulo 1, talatang 5, kaya nga po sabi ni Pablo, nasa pamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya. Dapat po yung pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Yung po'y tinanggap nila, sinasabi sa pamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol. Dapat po sa pagtalima, doon po tayo lalakad sa pagtalima natin sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Yung po yung sinasabi sa atin, na ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan. Dapat po tayo ay mapuspos sa kabutihan. Ganyan po tayo lalakad sa pananampalataya. At sabi pa nga rin po dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, kaya nga sabi ni Pablo sa 15:9, sabi, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol.
at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usik ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Yun po sa pamamagitan ng biyaya. Kasi nga po, ang sinasabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, tayo po yung mga puspos ng kaalaman. Kaya nga sabi, ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid. Kasi ang pinahiwati po niya yung kanyang sarili. Kaya nga sabi, ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usik ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat, sabi sa 10, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bakos ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat. Sa lahat po ng mga, si Apostol po Pablo ang pinaka nagpagal sa lahat Pero hindi po niya inaangat ang kanyang sarili. Sabi, bakos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumaakin. Yung pong biyaya ng Diyos na sumakay Pablo. Sino po ba yung biyaya na iyan? Na sumakanya. Yung pong biyaya, ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mayroon pa rin sinasabi dito si Pablo sa kanyang sulat sa Galacia, sa 1:15. Kaya nga sabi niya, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siya po'y tinawag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sino po ba talaga itong biyaya ng Diyos? Ang sabi nga po sa aklat ni Tito sa Kapitulo 2, kung sino ang biyaya na ito, sa 2:11, ang sabi po dito ni Pablo kay Tito, sa 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sino po nagpakita sa atin? Ito po ang ating Panginoon sa Kristo. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay narapat mga buhay tayong may pagpipigil. Dapat mo ganito tayo po nabubuhay ng may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyang ng sanlibutan. Lalo na po sa panahong kasalukuyan na ito. Dapat po tayo ay mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin niyoong mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino po yun? Si Jesucristo. Siya po ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari, para po tayo kanyang maging sariling pag-aari. Yung po ang sinasabi nga ni Pablo sa ating pinag-aaralan na tinawag siya sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga po, siya po ang tinutukoy sa ating pinag-aaralan dito sa 14. Kaya nga sinasabi, ako naman sa aking sarili naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan. Pinuspos sa lahat ng kaalaman, ano pat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Dapat po tayo mga puspos ng kabutihan. Sabi pa rin nga po dito sa aklat ni Tito, sa 3, sa talatang 8, kaya nga dito po yung sinasabi, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito, ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat. Dapat po tayo nagiging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa.
ang mga bagay ito pag mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ganyan po tayo lalakad sa pananampalataya. Yun po pala yung paliwanag do sa 15 pala yun. Kaya sabi, sa 15, ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpaalala sa inyo dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos. Yung nga po yung sinasabi ko sa mga kanina. Yung po yung dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos. At ulitin ko po yung 14 hanggang 15. Sabi, ako naman ay sa aking sarili ay naniniwalang lubos sa inyo mga kapatid ko na kayo naman ay nangapuspos ng kabutihan, puspos ng lahat ng kaalaman na ano pat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pag-alala sa inyo dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos. Yung nga po yung biyaya na tinutukoy ko sa inyo kanina. Yung pong biyaya ng Diyos. Yung po yung ating Panginoong Hesus Kristo. Nasabi pa rin po sa Kolosas G. Kaya nga, sabi nga po dito ni Pablo, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Tayo po tayo lumahin po sa ikalulugod niya. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Dapat po tayo lumalago sa kaalaman ng Diyos. Dapat po tayo sa habang paglakad natin sa pananampalataya. Kaya nga sabi, magsipamunga sa bawat mabuting gawa. Dapat po tayo doon magsisipamunga sa bawat mabuting gawa at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Tayo po doon dapat lalago sa kaalaman ng Diyos. At dito pa rin po sa Epeso sa talatang 1, kapitulo 1 sa talatang 17. Kaya nga dito sabi po ni Pablo, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kalwalhatian, ang Espiritu ng karunungan para po ipagkaloob sa atin. Dapat po tayo lalakad doon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga dito sa ulitin ko yung Epeso 1:17, sabi, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, ng Ama ng Kalwalhatian, ang Espiritu ng karunungan para po ipagkaloob sa atin ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Kung ano yung pag-asa, bakit tayo tinawag. Ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Kung ano po yung pamana sa atin. Tayo po yung magmamana ng buhay na walang hanggan. At dito rin sa 2 Pedro kapitulo 1 sa talatang 12, kaya nga dito sinasabi na ipahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito sa na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Ito kasi po tayo binigyan ng Espiritu Santo na mula sa langit. Kaya nga sabi dito sa bandang huli, ulit na lang natin, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Yung po mga nagsipangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit.
na ang bagay na ito ay ninasang masdan ng mga anghel. Yan pong mga bagay na iyan. Kaya tayo po'y mga puspos ng kaalaman. Kaya tuloy na po natin sa 16. Ang sabi, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil. Para po, sabi ni Pablo, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos. Siya po ang sinugo ng Panginoon sa mga hintil. Yan pong si Pablo. Upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog. Palibhasay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Siya nga po, si Pablo'y tinawag. Sapagkat bagaman inusig niya ang iglesia, pero si Pablo po ay nakatalaga na buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya nga, nung siya'y tawagin ng Diyos, balikan natin yung Galacia, Kapitulo 1, yung 15 hanggang 16. Kaya nga, sabi dito ni Pablo, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. Siya po talaga si Pablo ay yung po, kaya nga po merong talata rito na merong napilit itnalaga, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Siya po ay nakabukod na, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Sabi, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay magbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sino po yung biyaya? Ang ating po Panginoon Kristo. Na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil, pagkaraay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Pero bago siya tawagin, si Pablo po'y inusig ang iglesia. Yun po'y ginawa niya sa hindi pagkaalam. Kaya nga, kung ating mababalikan kung ano po si Pablo nung una, bago siya tawagin, kaya nga po siya ginawang ministro ng mga hintil. Dito po sa Gawa, basahin na po natin para makita natin ang buong kasaysayan ni Pablo bago siya tinawag. Sapagkat sa kanyang paalam po, namatay si Esteban. Kaya babasahin po natin itong Gawa. Sisimulan ko po sa Kapitulo 9, talatang 1. Ang pangalan po niya nung una ay si Saulo. At basahin po natin. Maganda po itong kanyang istorya. Yeah. Datapat si Saulo na sumilakbo pa ang pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Siya po napunta sa dakilang saserdote. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan. Ang ibig po sabihin nasa daan, ito po yung mga nagsisampalataya. Nakasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging lalaki o mga babae, ay kanila silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. Pagdakay, nagliwanag ang palibot niya ng isang ilaw mula sa langit. Siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang lahat mong dapat sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Ngayon po sabi ng Panginoon sa kanya, sasalitain niya sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya ay sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita. Narinig ang tinig, datapot walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo
at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya makakita ng anuman. Wala po siyang nakikita ng anuman. At sa kanya'y inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, sinabi niya, narito ako, Panginoon. Ito sabi kay Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaraong ka sa langsangan tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo, lalaking tiga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Doon po lang tinanggap ng paningin ni Pablo. Ngunit sinabi ni Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote nagapusin ang lahat ng nagsisitawag sa iyong pangalan. Tatapat sinabi ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. Si Pablo po sabi, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng hari at ng mga anak ng Israel. Ganyan po tinawag. Kaya nga sabi ni Pablo, buhat ng magalingin ng Diyos, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. At siya'y tawagin. Kaya nga, yung nga po sabi sa 15, datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumarong ka, po kay Ananias, pumarong ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng anak ng Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Kung gaano po karaming bagay ang dapat titiisin po ni Pablo dahil sa pangalan. Kaya nga sa buhat lang magaling ng sitwagi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sino po kanyang biyaya? Ang biyaya ng Diyos, ang ating Panginoon. Kaya tuloy natin sa 17, sabi, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya sa sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa mga bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. At siya'y kumain at lumakas at siya'y nakisama ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco. At pagdakay kanyang tinanyag sa sinagoga si Jesus. Kaya doon po niya ipinangaral na si Jesus. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon sa kanya, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Yun po ang sabi ng ating Panginoon kay Pablo. Kaya nga sabi, tuloy natin sa 19, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa Damasco, sa mga alagad na nga sa Damasco, pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga, pinangalan po niya ang ating Panginoon, na siya ang anak ng Diyos. Sa 21, sabi, at ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha. Namangha po kayo. Sapagkat, unay, inuusik po niya ito eh. Yung lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi, at ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha. At nagsabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito? At ganito'y at sa ganito'y ay naparito siya upang siya'y dalhing lubos sa harap ng mga pangulong saserdote. Tatapat lalong lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo
nangananahan sa Damasco at pinatunayan na ito si Kristo. Pinatunayan na po niya na ito si Kristo. At yung 23 sabi, at nang maganap na ang maraming mga araw, ay nangasanggunian ang mga Hudyo upang siya'y patayin. Doon na po nagsimula na si Pablo naman ay siyang usigin. Kaya nga po yung sinasabi sa ating pinag-aaralan sa 16, kaya sabi, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil. Kaya nga, doon po yung tinawag para maging ministro ng mga hintil na nangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog palibasay pinapaging banal sa Espiritu Santo. Kaya nga dito sa 11:13 ng Roma, kaya nga sabi niya, datapwat nagsalita ako sa inyong mga hintil, sabi ni Pablo, palibasay ako'y apostol ng mga hintil at niluwalhati ko ang aking ministeryo. Siya nga po tinawag. Kaya kung yung makikita, kung ibabalik natin sa Gawa, Kapitulo 13, sa talatang 46, kaya nga nung sila nangangaral na, sabi dito sa 46, 13:46 ng Gawa, at nagsalita ng buong katapangan, Pablo na po ang kanya, hindi na po Saulo. At nagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, nagsasabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasasahintil. Sapagat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon. Yun po inutos sa kanya ng Panginoon. Sapagat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Yung pong mga itinalaga, sapagkat ang Diyos po ay may napilit nalaga buhat panang itatag ang sanlibutan. Yung po'y sasampalataya. Kaya makikita natin kung paano siya ginawang ministro ni Jesus, ministro ni Kristo sa mga hintil. Siya si Pablo. Kaya siya po ang pinangaral po niya ang ebanghelyo. Kaya sa 17 at saka sa 18, kaya nga dito sinasabi, meron nga akong ipagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na naukol sa Diyos. Kaya meron siya ipagmamapuri. Sapagkat hindi ako nangahas magsalita ng anumang mga bagay. Siya po hindi nagsalita ng anumang mga bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Sa pagtalima ng mga hentil, sa salita at sa gawa. Hindi po siya nangaral ng iba maliban doon po sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Kaya nga po sabi dito sa unang Korinto 15 sa talatang 11, kaya nga sabi ito, maging ako nga o sila ay gayon din ang aming ipinangaral at gayon din ang inyong sinampalatayanan. Ano po ang kanyang ipinangaral? Yung pong ebanghelyo. Kaya nga sabi niya, maging ako o sila. Yung pong mga ang tinutukoy po niya, yung pong mga apostol. Ang ipinangaral po nila ay yung ebanghelyo. Kaya nga po, hindi po sila nanghas magsalita ng anumang mga bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Kaya, doon po sa unang Korinto 14, dito sa 37, kaya nga sabi dito ni Pablo, kung iniisip din naman na siya'y propeta ay sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Yung pong din lahat nito. Ito po'y pawang utos ng Panginoon sa kanya, sapagkat siya po'y tinawag
Kaya ang kanya pong ipinangangaral ay yung ebanghelyo. Pero sa panahon pong ito, ebanghelyo pa rin po ba ang marinig natin sa ibang mga sekta o relihiyon? Kaya sabi niya, maging sila o ako, iyon ang kanilang ipinangaral. Kaya nga, dapat po ang ating ipinangangaral ay yung ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat yung po ang kanyang ipinagbilin sa mga apostol bago siya, ang sabi nga dito po sa aklat ni Marcos, nung siya ay napakita sa 12, sa Marcos Kapitulo 16, talatang 15, ano po ang bilin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, 16:15 ng Marcos, magsiyaan kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal. Ano pong ipinangaral? Yung pong ebanghelyo. At sinabi, at ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya maging si Pablo, yun po lang ang kanilang ipinangaral. Hindi po sa panahong ito. Iba ang ating marinig sa kanila. Kaya nga, kung makikita natin, maging sa panahon nung una, sa matandang tipan, ano rin po ang ipinangaral sa kanila? Yung din pong ebanghelyo. Sapagkat yung po ang kanilang nasampalatayanan. Sapagkat ang ebanghelyo po ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang sabi nga dito sa Roma Kapitulo 1, talatang 16, ang sabi, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Yung pong sinamampalataya nung una, maging, ang sabi nga, dito sa Galacia, yan din po ang ipinangaral kay Abraham. Yung pong ebanghelyo. Dito po, sa Galacia, Kapitulo 3, sa talatang 8, dito sinasabi, sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po, noong una tayo po hindi kabilang dyan sa, wala po tayong Diyos sa liputan, pero nang dumating ang ating panahon at sa ipangaral ni Pablo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, sapagkat yan po ang ating nasampalataya, sabi. Sapagkat pinakita na ng kasulatan, naaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Maging sila noong una. Yun na rin po ang natanggap. Yung pong ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Yun na rin po ang kanilang nasampalatayanan. Ay pinangaral na ng unang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya yung pong yung una hanggang sa panahon po ito. Kaya nga meron nga pong iglesia ng mga panganay. Yun na rin po ang kanilang natanggap, yung pong ebanghelyo. Sa panahon po ito, hindi na natin ebanghelyo ang napapakinggan natin . Kaya nga, ang makikita natin dito sa Hebreo Kapitulo 12, sapagkat nung una pa po,
ay meron ng iglesia. Sapagkat naipangaral na sa kanila noong una pa man ang Ebanghelyo. Kaya nga dito po sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 22, kaya nga nasabi dito, datapwat, magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayang banal ng sa bayan ng Diyos na at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Noong pa po may iglesia, sapagkat noong pa pong una ay ipinangaral na ang Ebanghelyo. Yan na rin po ang kanilang nasasampalatayanan. Maging si Moises, inarin na niya ang kadustaan ni Kristo. At hindi po tinanggap yung kayamanan ng Ehipto. Kaya nga sabi sa pangkalahatang pulong at ng iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. Kaya nung una pa po, yung Ebanghelyo, yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtas ng bawat sumasang. Yung po ang nasampalatayan ng una maging sa atin. Diyan po nila ipinangangaral ang Ebanghelyo. Sa panahon po ito, yan pa rin po ba ang ating maririnig sa mga nangangaral? Yan pa rin po bang Ebanghelyo? Hindi na po yan ang ating maririnig sa kanila eh. At meron pa rin nga po dito sa Hebreo 4:2, sabi, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Ang ibig po sabihin ng mabubuting balita, gospel. Yung po ang ibig sabihin sa English ng Ebanghelyo, gospel. At sa iba pong kahulugan, yung po'y mabuting balita. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Kaya ito, basahin po sa English, gospel po nakalagay doon. Tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sila po maging sila nung una. Yan din po ang ipinangaral. Yan pong Ebanghelyo. Kaya nga, yung po sinampalataya nila at tayo, iisa. Sa panahon pong ito, yan pa rin po ba ang ating napapakinggan? Kaya nga dito po may sinasabi si Pablo. Mulahan na po natin dito sa unang Tesalonica kaya nga po tayo mag-iingat sa ating mga nangangaral. Sa unang Tesalonica sa 1 talatang 5 ay nasabi, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo'y magsitulad sa amin, sabi nga ni Pablo, kayo'y magsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapaghatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano po kanilang pangaral? Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi niya dito sa Galatia Kapitulo 1, kung makikita ninyo sa talatang 6 hanggang 9, ang sabi nga sinabi ni Pablo, ako'y namangha na kay dali ninyong magsilipat sa Ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ng Diyos. Meron pong nangangaral. Anong sabi? Ako'y namangha na kay dali ninyong magsilipat sa Ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ng Diyos. Sabi, na ito'y hindi Ebanghelyo. Hindi na po Ebanghelyo ang pinangangaral ng ibang mga sekta at relihiyon. Sabi, na ito'y hindi Ebanghelyo
kundi merong ilan sa inyo'y nakisiligalig, nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Dahil hindi na po ebanghelyo ng ating Panginoon ang kanilang itinuturo sa mga tao. Kaya nga sabi niya sa 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit nang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba. Sabi, na iba. Sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil kung hindi na po katulad ng ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Tayo po'y mag-iingat. Anong sabi? Matakwil. Sa English po, yun ay curse. Masumpa. Kasi po, ang dapat po sa atin, yung ipinangaral ni na Pablo. Kaya nga anong sabi? Yung aking binasa sa kanina, sa unang Tesalonica, sabi, at kayo magsitulad sa amin at sa Panginoon. Kung ano yung kanilang ipinangaral. Sapagkat yung kanilang ipinangaral ang sabi nga niya, maging ako o sila. Yung po ibang mga apostol. Isa ang kanilang ipinangaral. Sa panahon po ito, ganyan pa rin po ba ang ating napapakinggan sa mga nangangaral? Iba na po ang ating napapakinggan. Na ako o sila ay iyon ang kanilang ipinangaral. Ano po yung binasa natin kanina sa unang Korinto 15:11 na ang sabi nga niya, maging ako nga o sila ay gayon din ang aming ipinangaral at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kaya nga ito yung mahigit po ang bilis sa atin dito ni Pablo. Na sabi, datapwat kahimat kami o isang kahit anghel na po yun dahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Pag hindi na po katulad ng ipinangaral ng mga apostol. Marami po nangangaral ngayon. Iba na po ang ipinangaral nila. Hindi na po ebanghelyo. Kaya po tayo'y mag-iingat na sa mga nangangaral. Kaya nga, ano ang sabi nga niya sa Pilipos, sa 3:17, sabi, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakat ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Yun po ang ating mga halimbawa na ating lalakaran. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. Sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahitatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Yan po ang hindi na po ebanghelyo, iba na kaysa itinuro ni Pablo. Kaya nga po ang sabi nga ni Pablo dito sa Roma 16, sa taladang 18, kaya nga ano po sabi niya, sapagat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita. Yung tayo madadali sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati. Yan po yung mga ganyan, magagaling sa ganyan. Yung magaling mga nalumpati. Ano sabi? Ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Doon po sila nakakadaan. Magaling manalita.
At magaling yung talumpati. Kaya nga, ang bilin, yung po mga sumampalataya ng una, ano po, ang ginawa nung una, sa Gawa 2:41, 41, ang sabi nga ay, yaong ngang nagsisampalataya ng kanya, yaong ngang nagsisampalataya ng kanyang salita ay nangabautismuhan. At naparagdag sa kanila ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. Anong sabi dito? Sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Dapat po diyan tayo magpapakatibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama, sa pagpaputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Kaya nga, diyan po, ano sabi nga ni Pablo? Ulitin natin yung 18, sapagkat hindi ako nangaral ng salita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Hindi na po siya nagsalita ng anumang mga bagay maliban po doon sa ginawa sa kanya. Sa pagtalima ng mga hintil sa salita at sa gawa. Kaya nga, diyan lang po tayo magpapakatibay. Diyan po sa turo ng mga apostol. Kaya nga, kahimat kami o isang anghel, ang mga ng iba. Pag iba na po ang ating napapakinggan diyan sa mga nangangaral, mag-ingat na po tayo. Baka po, hindi na po ebanghelyo ang ating natatalima. Baka po, hindi na ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, tuloy na natin sa 19. Kaya nga sabi, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot, hanggang sa Ilirico ay aking ipinangaral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang dapat nating mapapakinggan. Yung pong ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Wala na pong iba. Pag iba na po at hindi na po nating nababasa sa banal na kasulatan o hindi nating napakinggan at hindi na itinuro ng mga apostol, mag-ingat na po tayo. Kaya nga, dito nga po sinabi, sa bisa ng mga tanda at sapagkat si Pablo po, kung ating babalikan sa Gawa, Kapitulo 19, yan po ay gumari ng mga himala. Dito po sa 19 ng Gawa, sa Kapitulo, simulan natin sa 9, dito po sinasabi, datapat ng magsipagmatigas ang ilang at ayaw magsipaniwala ay pinagsalitaan ng masama ang daan. Yun po yung mga nagsisampalataya. Sa harapan ng karamihan ay umalis siya sa kanila at iniwalay ang mga alagad na nangatuwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. At ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Anupat ang lahat ng mga nagsisitahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Yung ano po na sila nangangaral na. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng kamay ni Pablo. Binigyan din po ng mga himala si Pablo. Ano pat ang mga panyo o ang mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala ang kanilang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Ganun po ang nangyari kay Pablo. Siya po'y binigyan ng himala. Ano pat ang panyo o tapi o mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala ang kanilang mga sakit at nagsisilabas ang masamang espiritu. Ngayon po hindi ganun ating makikita .
mga panyo, ipagbabatuhan doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ipapahid at saka ipapahid sa kanila. Nakita mo ba ninyo yun? Pag inabas yung kanilang mga santo at pompon ay ipagbabatuhan yung kanilang panyo. Pero ito po kay Pablo nangyari. Na sabi, ano pat ang panyo o mga tapi ng mga padaite sa kanyang katawa. Kay Pablo po yun. At dinadala sa mga may sakit at nawawala ang kanilang masakit at nagsisilabas ang masamang espiritu. Yung nga po ang sinasabi ko sa atin na si Pablo po ay gumawa rin ng mga himala. Hindi po ito doon sa mga rebulto na papahiran ng panyo at sila magkakaroon ng himala. Dito po sa Roma 11, sa talatang 13, kaya nga dito sinasabi, datapot nagsalita ako sa inyong mga hintil, sabi ni Pablo. Datapot nagsalita ako sa inyong mga hintil, palibasay ako'y apostol ng mga hintil, ay niluwalhati ko ang aking ministeryo. At sa 20, dito sinasabi, aking nilayo na may pangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napabalitaan na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng kinagsasaligan ng iba. Siya po doon sa napangaralan na, hindi na po siya doon nagpunta. Makikita natin. Doon na po sa iba na hindi pa napapangaralan. Ang ibig po sabihin nun, aking nilayo na ipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napabalitaan na kay Kristo. Yun po nabalitaan na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Kaya nga dito po sa 2 Korinto 10 sa 13, na dito sinasabi ni Pablo, sabi, datapot hindi naman ipinagbamapuri ng labis ang aming sukat. Sabi, datapot hindi naman ipinagbamapuri ng labis ang aming sukat, kundi ayon sa sukat hanggang sa aming may pamahagi, kundi ayon sa sukat na sa hangganan sa aming na ipinamamahagi ng Diyos sa galang sukat upang umabot hanggang sa inyo. Yung pong hanggang dula sa sukat ng kanilang pananampalataya. Kaya sa dapat hindi namin ipinagmamapuri ng labis ang aming sukat, kundi ay sa sukat hanggang sa sukat na hangganan sa amin ay pinamahagi. Yung pong hangganan lang, kung hanggang doon lang po nagaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo. Kaya nga, yun po, hanggang doon lang po sila. Kaya nga sa 14 sabi, sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit, nawaring hindi namin kayo aabutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa ebanghelyo ni Kristo. Sabi, na hindi namin ipinagmamapuri ng labis ang aming sukat sa makibagay ang mga gawa ng ibang tao. Sila, hindi po yung tayo nagyayabang pa. Kundi yamang may pag-asa na ayon sa paglago ng inyong pananampalataya, kami pupuri sa inyo ayon sa aming hangganan sa lalong kasaganaan, upang ipangaral ang ebanghelyo sa dako paroon ng lupain ninyo, at huwag kaming magmapuri sa hangganan ng iba. Yan nga po, upang huwag kaming magmapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahanda sa amin. Yung nga po yung sinasabi, para hindi na sinasabi nga po sa atin na aking nilayo na ipangaral ang ebanghelyo hindi doon sa nabalitaan na kay Kristo. Yung po napangaralan na, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Yung nga po yung sinasabi sa atin. Na sinasabi, ulitin natin yung 10:16 ng 2 Korinto, upang ipangaral ang ebanghelyo sa dako paroon ng lupain ninyo, at huwag kaming magbapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na handa
sa amin. Sapagkat si Pablo po ay ilang beses po yung nagpabalik-balik. Ewan kung ilang pong journey, kaya kung natatandaan kung nakailang journey si Pablo. Nanilibot po niya, siya po ay nakarating hanggang sa Espanya sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya sa 21, huling talata, sabi kundi, gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kanya, tungkol sa ating Panginoon. At silang hindi nakakarinig ay makakatalastas. Sapagkat ipangaral po ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaya nga po, lalago ang kaalaman. Kahit po yan ay may mga bansang ayaw papasukin ang aral na, yun po'y maaabot na sa paglago po ng kaalaman. Kaya sabi nga ni Pablo dito sa Isaias 52, sa talatang 15, kaya nga sabi po dito ni Isaias, gayon siya magbibisik sa maraming bansa. Ibibisik po sa, gayon siya magbibisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi masaysay sa kanila ay kanilang makikita at ang hindi marinig ay kanilang mauunawa. Marinig po yan. Sapagkat pagdating po ng panahon, tayo po'y nasa ulan. Nakita po naman nyo. Ito po mga cellphone, mga gadget. Pasok na po yan sa kanila. Kahit inipigilan nila. Nandito na po ang aral ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po nila kayang pigilan yan. Bagamat yung mga nangangaral, pero diyan po, pag ini po'y nandyan na po ang Ebanghelyo dito po sa mga gadget nito. Kaya, hindi po nila kayang pigilan. Kaya nga sabi, kung di nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng balita. Makikita na po nila. Yung po mga hindi dinatnan tungkol sa Kanya. Tungkol sa ating Panginoon Kristo. At silang hindi nakakapakinig ay makakatalastas. Makakatalastas po yan. Sapagkat makapangyarihan po ang Diyos. Kaya ganyan po muna ang ating pag-aaral at ituloy na po natin sa mga susunod.